Libra, hi, welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for October 28 to November 3, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. So let's see what's coming to you, Libra, this week, October 28 to November 4. Beauty. Oh, okay. So, Libra, you're going to focus on improving yourself. Maaring mas magbibigyan mo ng attention yung iyong skincare, the way you look, kung paano mo i-presenta yung sarili mo. Maaring meron ding makakapansin sa iyong beauty, no? So, it doesn't matter kung anong gender mo. It's just that you are going to be more attractive. Ngayong week na to, baka meron kang event na pupuntahan, so that's why inaalagaan mo yung skin mo, or mas nakatutulog ka ng maayos ngayon, mas nagiging conscious ka the way you present yourself. And of course, ang beauty ay hindi lang panlabas yan, panloob din yan. So it's also about you taking care of yourself from within, okay? And you are also going to shine. Maraming makakapansin sa'yo. Baka iba sa inyo nag-glow up. Or may bago kayong haircut, tapos bagay sa inyo yung haircut na yon. Or may binago kayo sa styling nyo. Mas fashionista kayo. Or mas maganda yung pagpipresent nyo sa sarili nyo. You also have harmony. So this is bringing balance into your life. Kung ano man yung mga naging challenging mo na situation in the past, ngayon, maayos mo na. Let's say, nagkaroon ka ng challenge sa finances mo. So, somehow makakabawi ka ngayong week na to. Or kung meron ka nakaaway, pwedeng magkakabati kayo, magkakaayos kayo. Or sa ngayon, no, kaya mong i-handle, i-manage yung oras at panahon mo sa mga bagay at taong importante sa'yo na mabigyan mo ng atensyon. You also have creativity. So this week, maraming creative downloads sa inyo. If you are into creative na trabaho, business, or career, marami kang mga bagong ideas ngayon. Pwedeng may bago kang project na sisimulan, or may inspire ka sa isang tao or sa isang bagay na nakita mo, napanood mo, and from there, magkakaroon ka ng idea na, subukan ko kaya yon. I-apply ko kaya yan sa trabaho ko, i-apply ko kaya yan sa business ko, or even sa relationship. So, you're going to tap into your creative talents and skills. You have the Two of Coins. So, you're going to be very busy this week. Meron kang mga part ng harmony yan, pagbabalanse. Pwedeng yung iba sa inyo, multiple sources of income. May trabaho kayo, may iba pa kayong inaasikaso na pwedeng pagkakitaan, pwedeng business, or mga investments. You have the Knave of Wands. So yeah, I think ngayon mas motivated, mas inspired ka na gawin yung mga task mo, isa katuparan yung mga goals mo sa buhay. And I feel like there is someone who is inspiring you as well. Three of Wands. So, ayan. May pag-unlad, may growth. Pwedeng iba sa inyo may mga travel opportunities this week. Pupunta kayo sa iba't ibang lugar para merong, let's say, ka-meeting, or meron kayong i-check, i-research sa area na yon, lalo na kung magbi-business kayo, mga ocular inspection. Yung iba naman, meron kayong gustong lipatan na bahay or trabaho, tapos you want to check it out. Some of you, kung ano man yung situation nyo sa trabaho nyo, career, business nyo, mas nag-grow yan. I also see someone na may nakakamiss, nami-miss kayo from afar. Pwedeng ito ay nasa abroad, or you are in a long distance relationship or situationship with this person. Okay? Pwede rin ikaw yung nakakamiss dun sa person na yon. You have the Ten of Swords. So this is parang marami kang iniisip. Oo, some of you may be burdened from some challenges pagdating sa mga kailangan mong gawa ng solusyon, lalo na if meron kang responsibilities
let's say sa trabaho mo, leader ka, ikaw yung inaasahan. So, marami kang iniisip. You have the Queen of Wands. Even so, no, kahit na ganon, marami kang iniisip, maraming gumugulo sa isip mo, or maaring nagbibigay sa iyo ng mental stress. I feel like you will be able to overcome that, no? Ma-overcome mo siya, lalo na kung mas gagalaw ka or mas kikilos ka. Kasi, kumbaga nadadivert yung attention mo from thinking too much to doing or creating even more, no? So, instead na nag-overthink ka, ginagamit mo yung oras at panahon mo sa mga makabuluhang bagay, no? Sa pamamagitan ng pagte-take action dun sa mga goals mo, sa mga gusto mong ma-achieve, no? Kaysa sa lagi mo lang silang iniisip kung ano man yung problema. Okay? You have Mars in Taurus in the second house. Yung iba sa inyo pwedeng merong issue or may kinakaharap kayong problema related sa inyong ari-arian, sa bahay, sa lupa, sa sasakyan. Maaring kailangan na itong parang pinagmamadali ka. So, halimbawa, meron kang kailangan bayaran na monthly payments mo. So, pwedeng nakaka-stress nga yan na isipin mo paano mo magagawa ng solusyon yan. I've been through that situation before na akala ko hindi ko masusolusyonan, pero naging open lang ako sa possibilities, and eventually nasolusyonan naman siya. So don't worry about it. Ang importante, hindi ka tumitigil sa paghanap ng solusyon. You have Mercury in Cancer in the 4th house. Some of you pwedeng hindi kayo nagpapansinan sa bahay, pwedeng hindi nyo maiwasan dahil lahat kayo busy, or meron talagang tampuhan. Meron kasi rito na tahimik lang, hindi siya masyadong nakikipag-usap. You have the Sun in Cancer in the 4th house. So, pwede kasing meron kayong parang issue sa family na hindi nyo pinapansin. So, kailangan harapin nyo na to para hindi na siya lumaki. Kasi, magagawa nyo naman ng paraan yan eh. Pwedeng may kinalaman yan sa hatian, kung sino yung responsible sa ganitong bagay, na, yung alam mo, parang hindi mo na kailangang i-remind pa ng responsibility. 'Di ba? Let's say sa bahay, yung kapatid mo, siya dapat nagbabayad ng tubig or ng kuryente. Tapos, pwedeng hindi niya ginagawa yon, pero napagkasunduan nyo naman na before, 'di ba? So kailangan 'yan pag-usapan na maigi. Oo, hindi yung parang hindi nyo papansinin pero andyan pa rin yung problema. Oo. So when it comes to your money, career, finances, meron kang talent, skill set na pwede mong pagkakitaan. You can create fortune from this. Example, magaling ka sa drawing, design, yung skills mo pwede mong i-share sa iba. And yung pagkuha ng skills, parang ng services mo. 'Di ba yung iba, kailangan ko ng ganitong service. Installation, example, installation ng aircon. Magaling ka mag-install ng aircon. Marami kang alam dyan. So, pwede mo siyang gawing business. And it can bring fortune sa iyong buhay. 'Di ba? So, sa love life naman, clarity, everything makes sense now. So, anumang situation nyo ngayon, relationship nyo ngayon, some of you malinaw sa inyo kung saan papunta yung relationship ninyo, alam nyo na kung anong gagawin nyo, if you're going to let go, or magsistay ka ba, o hihintayin mo ba tong taong to. Okay? So, surrender, let go of limiting beliefs, be as expansive in your thoughts as your soul is. Yes. So, may mga bagay na hindi tayo kontrolado. Pero ang kaya natin kontrolin yung sarili natin. Okay? So, i-let go mo yung mga limiting beliefs mo na hindi mo kaya to, hindi mo kaya yung ganon. Pero sa totoo lang, marami kang kayang gawin. Okay? Minsan kasi, lang yan eh. May mga tao lang na nakaka-impluwensya sa atin para maisip natin yon. Let's say, for example, yung parent mo, kaibigan mo, sinabi sa'yo na, alam mo, Libra, hindi mo kayang maging successful sa ganitong field. So, isipin mo, sino ba sila para magsabi niyan sa'yo? Kasi, you have your own life, you know, alam mo yung iyong kakayanan, mga abilidad mo, at
hindi sila yung dapat magsabi nun kung kaya mo o hindi. Kasi ikaw yung mas nakakaalam sa sarili mo. At ikaw yung pwedeng mag-set ng discipline sa sarili mo para magawa mo yun kung talagang gusto mo siya. Okay? So, if anything na hindi mo kontrolado, just surrender. Dahil yun ay magagawa na lang ng paraan or masusolusyonan or magkakaroon niya ng redirection. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye!